Hi guys! Welcome to another episode of Dare Talks, and our guest for today is Ate Jel, my tita. Senorita Vashti. Ay, saan ba akong camera Eto titingin? dito. So our topic for today is the experiences of a Gen Z mom. Dahil, ilang taon ka na, Ate Jel? Secret! Wala nakakaalam na. Ay, wala ba nakakaalam nun? Wala nakakaalam kung ilang taong Gen Z na ako. Kahit yung mga close friends ko, hindi. Ala, okay. Malalaman niyo na dito sa episode. Joke lang, joke lang. Ilalagay pala sa description. No, hindi na ako Hindi, joke lang. Pero mysterious. ayun, Gen Z mom si Ate Jiel. And ang anak niya, si Jordan, is currently 1 year old. 1 year old and 16 months eh. Mm-mm. So, 12, 13, 14, 15, 16. 1 year old and 4 months. Oo. Kailan ka ba nanganak nun? Last year lang, di ba? Oo, 2024. Mm. Ano bang, ano ba naging nung nabuntis ka, di ba nalaman mo nabuntis ka, ano first reaction mo? First reaction, nung talagang na-confirm ko, na-found na ano ko talaga, Parang, na-find out ko talaga, ano, worried. Nag-alala ako. Worried ako nun. Wala pang happiness, walang joy. More of nag-aalala. Nag-aalala talaga ako. Tsaka natatakot. nakailang test ka nun? Di ba alam ko kasi pag nag-pregnancy test, mga ano daw yun 4 times, 5 times. Ano yun? 3 PT siya. Yun yung sinasabi ng, hindi ko alam if backed by doctors yon, by science or matatanda lang. Pero, ang nagsabi kasi sa akin nun, si Joey, nasabi niya, 3 PT yung bibilhin, tapos sabay-sabay yon. Titingnan mo kasi doon if nagtutugma pa silang lahat para alam mo na totoo talaga. Kasi baka mamaya yung isang PT faded siya. Yung isa naman, di ba, baka yun lang yung totoo. So, 3 sabay-sabay para alam mo na tama silang lahat. Mm. So, di ba medyo tinago mo muna sa amin bago mo i-reveal? Mm-mm. Nung, in a span of those months, anong pumapasok sa isip mo? Nagdadalawang isip ka ba? Parang, Kung itutuloy ko? Itutuloy mo ba? Or... Ako kasi, mataas yung moral standard ko. And, kasi, namuhay kasi tayo sa Bible, 'di ba? So, para sa akin, kahit anong mangyari, once na may bata na sa tiyan mo, it's a life. No, it's a life na hindi mo basta pwedeng kitilin. Kasi ang blood equal siya sa life. So once na may blood, may na-form na sa loob, buhay na 'yon. So hindi pumasok sa isip ko na itutuloy ko ba siya or hindi. Pumasok na lang 'yon nung mga ika-7th month ko na. Oo, mga ika-6 month ko na, ka-7 month. Doon na lang pumasok 'yun. Kasi parang parang malapit na ako dun sa Ito parang na, oo, ganun. parang gano'n. Palabas Malapit na na siya. ako dun sa lalabas na siya. Tapos, dun ko pa naisip na, shocks, tama pa ba 'to? Tutuloy ko pa ba talaga 'to? Pero parang 50%, hindi, nandiyan ka na eh. Sige na, ano mo na, take risk mo na. Tapos yung 50%, hindi. 50% pa lang yan. Kaya, ano pa, pwede pang ma-save yung buhay mo. Parang ganun. Kasi pag ganito, ganyan, ganyan. Yung parang naglalaban sila. May Mm-mm. good angel, tapos may bad angel. Ganun. So, boto ka ba sa abortion? Or, Whew. It's a trending topic right now. mm Kasi naglabas si Maris Racal ng movie na Oo. Sunshine. Kasi, di ba, having experienced, 50-50 ka sa abortion. Mm-mm. Una, dead set ka na. No. Mm-mm. Tapos biglang pumasok na lang. Dun, nagbago ba isip mo? Like, parang sumuport ka na ba sa abortion? Hindi, not totally support. More of natatakot pa rin ako. More of natatakot pa rin ako. Sabi nga ni Bea Bores, 'di ba siya yung lately nag-reveal na pregnant siya ngayon. Nothing and no one can prepare you for motherhood. So, it's still scary until na malabas mo siya.
no, from pregnancy hanggang sa mag-give birth ka. So going back dun sa abortion, it's a trending topic right now na medyo mahirap siyang pagkomentan ngayon. Um, um, hindi ko siya support talaga. Napanood ko yun din yung statement ni Tony Fowler kay Bea Boris na siya yung type of friend na kung kasama mo man siya, kasama niya na na-find out yung pregnancy ni Bea Boris, kahit anong mangyari, hindi daw siya susuporta na tulungan mo ko, ayoko nito, kahit anong mangyari. So, kung 100% na ganun yung paniniwala niya, yung principle niya, ganun din sa akin. I'm the type of friend na hindi talaga mabigat talaga siya sa akin eh. Sabi niya, it's something that she can't imagine doing. So ako din, hindi ko rin siya ma-imagine na gagawin. Hindi talaga, as in. Pero, meron yun pero. So, mangyayari lang yun, maaari lang yun. Masasabi ko lang na, sige, tawag dito, parang okay lang naman. Kung, sabi nga nila, dala-dala mo yung bigat because you are a rape victim. Unwanted. Yes, o you're a rape victim. Kasi ako din, siguro hindi ko rin naman may imagine na I was raped tapos tinake advantage ako, 'di ba? Doon lang yung hindi ko pa masasabi pag nasa ganung sitwasyon na pag rape victim na yung pinag-uusapan. So, we respect them. Pero if talagang yung alam mo naman na mangyayari yun, tapos, tumatakbo ka lang sa consequence. Kasi nga, nandyan na, meron nang nabuo. Parang, it's a no-no for me talaga. So, kumbaga parang situational sa para. So, ngayon, di ba, wala na, tinuloy mo na. Paano nag-shift yung priorities mo? Di ba? Ano ba yung mga naging adjustments mo from teenage na years, biglang parenthood na bigla, ang laking lockdown. Pero diba? Hindi yung teenage pregnancy ha. Tama lang natin yung mga, kasi yung iba nagko-comment, akala nila, teenager pa rin ako dahil nga, mukha pa rin akong bata. Pero hindi na. College. Nasa 20s na. Nasa 20s na. Tapos, na rin ako, graduate na rin ako noon. Tapos may work na rin ako. So, yung priorities, kasi ako parang matrabaho ako, parang hindi ko kaya ng walang ginagawa, ma-work ako. Parang mami mo. Career woman. Pero this time kasi yung priorities, hindi na lang para sa sarili mo. Isipin mo din para sa So, ano yung mga in-adjust mo? Ano yung mga binago mo sa buhay mo para mapantayan yung priorities na yun? Ang mga binago ko, hindi naman ako nahirapan mag-adjust. Hindi ako nahirapan mag-adjust kasi parang naisip ko, parang ganun kasi yung feeling na yun eh. Parang sa akin, nung nalaman ko talaga na meron na, parang naging natural na sa akin na mag-shift ng priorities. Na hindi na lang sarili ko yung isipin ko, yung mga pagkain, hindi ako nagkaroon ng struggle na ano ba yan, bawal ko nang kainin to. Mga ganun. Hindi siya naging problem sa akin. Parang natural mom ka pala eh. Parang na-embrace ko naman siya. Yun nga, nung nalaman ko nga na meron, natakot. Pero, in the next days, iniisip ko na siya agad. Na, eto, hindi na ako pwede magpagutom. Hindi na talaga ako pwede magpagutom kasi dalawa na kami nagugutom. Ang lakas na kumalam ng sikmura ko. Tapos, hindi rin ako nahirapan na yung pagpapacheck up. Hindi ko naisip na, huwag mo na magpa-check up, wala pang pera eh. Natural na siya, as in, pa-check up lang ako ng pa-check up. Kahit na konti na lang yung matitira for me, basta may check up para kay baby, ganun siya. Okay, so follow-up question lang, TGL. So, sa'yo, parang naging, na lang siya, no? Tingin mo naging blessing in disguise na lang, na parang right timing yung dumating yung pagka-pregnancy mo? Oo. Naniniwala kasi ako na life is happening in the ways that it is meant to. So, parang kung nasan ka ngayon, kung nasang path ka ngayon, hindi mo man siya inaasahan, unexpected, pero the fact na napunta siya sa'yo, ibig sabihin, you're meant to be there. Ganon. Yun yung yun yung mantra ko na everything happens for a reason. No?
ano lang naman yun, i-adjust mo lang naman kung paano ka magre-react, kung paano mo siya i-accept. For sure, there would be emotions talaga. Kakainin ka ng emotions, ng takot, ng lungkot. Pero, prayer na lang yung katapat nun kung paano mo siya i-embrace, kung paano mo siya fully accept. Ganun. Speaking of emotions, may mga times ba dun sa mga nag-work ka na nagsistruggle ka na parang hindi mo na kaya? Dahil may baby ako or nung pregnant ako or ngayong nanganak na ako? Siguro sa work. Work muna. Sige, ano mga naging struggles mo? Nung pregnant ako or like alone lang, ako mismo? Nung nanganak ka na, tas parang kumakayod ka na para sa inyong dalawa. Nung nanganak na ako. Okay. Di ba sinabi mo kanina yung priorities? Kasi the priority ko, magtrabaho talaga, mag-work, tapos mag-ipon, and then to build a home, ganyan, a house, a home. Nauna lang muna yung family bago may sariling home. Having said that, parang, anong tawag dito? Hindi ako nahirapan din. Mas lalo akong naengganyo. Yun yung sinasabi ng mga nanay na mas lalo kang gaganahan mag-work kasi may anak ka. Hindi dahil sa may anak ka lang, kundi iba kasi yung feeling na nakakapag-provide ka, yung kaya mong mag-provide for another human being. Iba kasi yung honor, yung proud moment na, ay, ang galing, hindi ko lang sarili ko yung pinapakain ko. Meron din akong little guy na pinapakain. Ganon. Alam mo, kasi ako nakikita ko, di ba, minsan umuwi ako sa bahay, na, ano ka naman, hardworking, pero mula nung dumating si Jerino, mas naging motivated ka. Kasi di ba, nakikita ko minsan sa stories mo, after working a 13-hour shift, biglang sasabayan mo siya mag-breakfast, uuwi ka sa bahay na late. Parang, kaya, ayun, kumangala ako sa'yo, Tijel, na parang mas motivated ka para sa inyong dalawa. Totoo. Nababasa ko din naman yun from other mommies na nagiging natural pala siya pag talagang mom ka na. It's something na hindi siya pinractice, hindi pinilit. It came naturally kasi you're a mom. Pero were there times na parang looking back na lang, kino-compare mo sarili mo sa mga kaedad mo na ay sila nakapag-enjoy sa buhay, nakapag-travel, tas ako working mom, may mga times ba na ganun? Hindi, parang wala. May times na naiisip ko, what if nasa ganong stage pa rin ako, nasa ganong era pa rin ako, what if? Pero I don't compare to the point na masasad ako with what I have right now. More of naiisip ko lang siya, ano kayang itsura ko pag ganyan din ako? Ganon siya. Pero hindi siya to the point na manghihinayang ako. Hindi naman ganun kalaki yung parang comparison na mag-regret ka na lang. Oo, there's no regrets. So, siya, kasi yun nga I always look on the brighter side. So, yung side na tapos na ako sa era na yan, eto namang era ko. Ganon siya. Nag-commit ka na talaga sa parenthood. Ganon. Oo. Parang for me, enough na yung naging single era ko. Tapos, eto na. Ibig sabihin, it's time for me talaga to jump on this era. Tsaka, pili ko talaga, ano talaga siya truly meant to be talaga. Kasi alam mo, sabi ng mga ka-work ko, kasi ni-scroll nila yung IG ko, nag-backtrack sila, syempre, mag-get to know kayo. Tapos, magko-comment na lang sila minsan, alam mo, bagay mo talaga maging mama ni Jordan. Sabi nilang gano'n. Tapos may mga nag-send din sa akin ng messages nung medyo kapapanganak ko pa lang. Sabi, ang pretty mo naman na mommy. Parang gano'n. Ang gano'n. Nakaka-receive pa ako ng compliments from my close friends na, alam mo, buti na lang mama ka na ngayon ni Jordan. Ang ganda mong mama ni Jordan. Ganun siya. Baka ang ending yan, parang kami ni mami ka, mapagkamalan na magkapatid kayo ni Jordan. Totoo, yun yung tawag sa akin sa office ha. Mama ni Jordan. Mama ni Jordan? Oo. So parang feeling ko,
Oh my gosh. So talagang syempre, kung hindi ako nanganak kay Jordan, hindi ako magkakaroon ng bagong work din, nakikilalanin ako as mama ni Jordan. Yun yung naging Diba? identity mo. Oo. Oo. Nagiging identity ko siya ngayon as a Gen Z mom. Diba? Yun. Ala, grabe. So, paano yun kapag lumaki na si Jordan, dadali mo na siya sa office ka na? Nadala ko na siya sa office, ha? Once? Nadala ko na siya sa office, oo. Ano sabi nila? Um, Natuwa naman. Oo, natutuwa naman Pero sila. ulo. Oo, malikot. Sobrang likot na si Jordan. Malikot Feeling ko siya. magiging ano yun. Ay, wala pa rin. Ay, ewan ko lang. Feeling ko magiging ako yun. Sasabihin ko sana wala pa rin mas lilikot sa'yo. Pero ewan ko lang ha. Kasi 16 months pa lang siya ngayon, di ba? Pero grabe. Sobra. Grabe na talaga, bumabalentong. Tumatalon. Bumabagsak na lang ng kama. Bigla Oo, as magtatapak in. mo. Maano talaga, mapapractice yung ano mo, yung pasensya mo. Okay, so, isa yan sa magiging struggle mo naman, TGL. Pag lumaki si Jordan, paano mo siya ididisiplina? Ngayon pa nga lang, Ngayon pa nga lang, hirap na disiplinahin. Ano ba yung mo? Ano ba yung parenting style mo? Kasi maraming, di ba, may gentle, may tough, may... Gentle. Oo. Paano kapag talagang magaya na sa mga American kids na, no, mumura-murahin ka? Kasi, marami ang may misconception about gentle parenting. So, iniisip nila, pag gentle parenting, nagpapauto ka na sa anak mo. But no. Ang tinutukoy kasi nila yung parang sunod ka na lang ng sunod sa anak mo, yes ka na lang ng yes. It's permissive parenting eh. Yun yung ka na lang sa kanila. Sunod ka na lang sunod. Pero if it's gentle parenting, there is a right definition of gentle parenting, which is giving them discipline in a proper way na nalalaman nila kung bakit mo ginagawa yung discipline na yun. So, pinapaintindi mo sa kanila lahat. Kasi 'di ba nasanay tayo na dinidisiplina tayo nang hindi natin nalalaman kung bakit. Pinapalo na lang tayo, pinagsasabihan tayo, sinisigawan tayo, di natin yung alam reason behind. Pero it's important pala and I mean, dapat natural na kasi talaga siya na kapag nagsasabi ka, lalo sa isang bata, mabilis sila makapick up. 'Di ba lahat na naalala natin from kahit pagkabata? Kahit sa mga napapanood pa lang nila sa bahay kahit hindi mo pa pagsabihan or yes. Bigla na lang maano. Oh, nasa environment. Kunyari, nasa home talaga. Maninigaw yung tatay, edi maninigaw na din sila. Yes. So, gentle parenting, yun nga, binibigyan mo sila ng disiplina na nalalaman nila kung bakit. Pero don't you think ba na kapag gentle parenting yung ginawa mo sa anak mo, na magiging soft sila, paglaki nila, magiging sensitive? Yeah. Yun naman, yung mga traits na yun, dapat hindi natin sila nililimit. Whether it's a boy or a girl, na dapat pag boy ka, tough ka. Pag girl ka, soft ka. Kasi it's a double standard eh. 'Di ba? Parang, binibase natin sa gender. There is a right term for that. Pero, para sa akin, wala namang masama kung magiging sensitive si Jordan, may sensitivity siya. Ano na yun eh, kung yun na yung character niya eh. 'Di ba? Hindi porket lalaki siya, dapat maging maskulado siya, dapat magpaka-prinsipe siya, dapat siya yung lahat dapat ng traits, ipapractice natin sa kanila. Hindi lang dahil dun sa gender nila. So, ayun. Kung nanonood, siguro, from 10 years from now, panoorin to ni Jordan, etong podcast na to, ano yung, siguro, one message mo sa kanya na gusto mo iparating? Message ko sa kanya? Na namimiss ko siya nung baby siya. Hindi pa nga lumalaki. Ganun pala yun, kaya pala lagi ka niyakap ng mami ka mo. Kasi, tinan mo ngayon, 16 months lang siya, diba? Tama ba? Sabi ko 16 months. Pero namimiss ko na yung mga maliliit niyang kamay, yung newborn siya, yung maliit niyang bibig, no, hindi pa siya nangangagat. No, ang alam niya lang ay matulog. Yung wala silang gagawin, yayakapin mo lang sila. Yun, namimiss ko yung pagka-baby niya. Parang sabi ko nga, I'm torn between kung gusto ko pa siyang lumaki or wag na siyang lumaki. Yun, namimiss ko yung pagka-baby mo. At saka,
feeling ko ngayon pala nararamdaman niya na that I'm working hard to be able to give him a good life. Na hindi siya magsa-struggle sa kakainin, sa mga susuotin, sa basic needs. Ayun. Sige, kung pinapanood pa rin to ni Jordan, what's one life lesson na gusto mong itatak niya sa puso niya na hanggang tumanda siya na yun pa rin yung niya, principles niya, morals niya? Be good to everyone. To anyone, people, animals, lahat, nature, maging mabuti at mabait sa lahat. Without forgetting God. Always pray na parang in everything that He does, nandun ang Diyos. Na hindi niya dapat kalimutan na may angel na ginamit, na may Diyos, na Diyos si Jesus Christ. Ganon. Kasi ako lagi pag umuwi ako galing work, alam ko na ang nag-guide sa akin pauwi mag-drive 1 a.m. Alam kong meron akong kasabay na nag-guide sa akin. Ganon. Gusto ko maisip niya din ganon. Kada aalis siya, may kasama siya, may sa kanya, may nakatingin sa kanya, may nag-guide sa kanya. Yun. Grabe naman. Sa akin, ganun din. Pag nagkaanak ako, gusto ko anak agad? Mamika is in the background. Nakapilay. Pero kasi syempre, nakaka-excited kaya mag-anak. Hindi naman sa gusto ko. Pero 'di ba, yung parang meron kang mini na ikaw na gusto so, mong ituro yung mga vision mo. Na gusto mong ituro yung mga lessons, parang gano'n. Pero sige, iskas na natin yan. Pamagalit yung nanay ko. What's the biggest piece or what's the biggest lesson na naituro sa'yo ng pagiging nanay so far? Biggest lesson na there is no right or wrong way to do motherhood. Na kasi maraming nako-conscious, maraming natatakot, tama ba to? Yung ang dami nilang tanong sa isip nila. Yun nga. So, wag silang matakot kasi we are all first timers. 'Di ba? That's true. Yes, it's our first time. Nung mga anak yung nanay natin sa atin, first time nila. Tayo, nanganak tayo, first time natin. So, parang let's be kind to ourselves. I-embrace natin para hindi tayo nagsisisi or merong mga what ifs. Tapos yung iwasan yung mom guilt kasi ako guilty din ako dun sa mom guilt na tinatawag na parang yun nga ang aga ko nga working mom na ako agad, breastfeed ako, work ako, nagigilty ako. Dami kong guilty hanggang ngayon, nagigilty ako na hindi ko siya nakakatabi pag madaling araw and all. Pero, you're doing a great job sa lahat ng mommies. Pero actually, hindi lang siya feeling ko yung advice mo na hindi lang para sa moms. Kasi, may advice din na binigay sa akin once, yung friend ko, na minsan, kapag nag-aaway kami ni Mamika, o galit ako sa kanila, na para din to sa lahat ng mga anak na be nice to your parents din kasi first time nyo nga, di ba? So, first time din nila maging magulang. First time, di ba lahat naman tayo, first time dito sa mundo. So, first time maka-experience sa mga ganyang bagay. So, siguro, intindihin nyo na lang din yung isa't isa. Kasi, di ba, we learn from our parents, but our parents also learn from us. Parang ganun. Ayun. Parang na-advise mo na ata Anong mga last advice mo? Say, sa mga bagong moms na lang dyan. Sa mga bagong Gen Z moms. Ano advice mo sa kanila? Gen Z moms. Alam ko na may gusto tayong patunayan sa parenting style natin. Pero wag kayong magpadala sa sinasabi ng iba na kesyo ganito, ganyan, di naman effective yung ginagawa mo. Kasi nga walang tama at mali. Alam mo kung anong ginagawa mo as a mom, as a Gen Z mom.
ayun, sundin mo lang yung mom instinct mo. And just continue correcting, doing the right discipline, proper ways. Yun, kung ano yung sa tingin nyo na effective, tama, na hindi inintindi yung sinasabi ng iba. Ayun. Thank you so much, Ate Gia. Tapos na yun? Yes! That's all for our episode. And sana may natutunan sila Oo naman, sa meron yan. podcast. Feeling ko naman marami. Marami Oo. namang na-share. Ako nga, may natutunan ako kay Ate Jill ngayon eh. Ano? Na walang tama at mali. Akala ko na-excited mo Hindi, ka, anak. mas na-appreciate ko yung moms ngayon. Mas na-appreciate ko si Mami ka, mas na-appreciate ko ikaw, di ba? Na, syempre, na parang nakikita mo yung mom in every generation. No? Si Mami ka mo, tas ako. Pero yung sa ilang kasi you're still also in that point na figuring it out. Figuring it out. Pero sila Mami ka din naman. Si Mami ka hanggang ngayon, hindi pa nga sure kung ano eh. So at least nakikita mo ngayon kung paano fini-figure out. Kung paano fini-figure out. It's consistent lesson for everyone. Kaya, ayun, thank you so much for listening to this podcast, guys. And tune in for more episodes and comment down below kung may gusto kayong marinig na topics. And, promote ka, Tijel, ng mga ano mo. Ako, follow nyo lang ako sa social media accounts ko. Mommy Señorita Vashti, your Gen Z mom. Ayan. Magpo-podcast din sa Ate Jill, di ba? Oo! Gen Z moms. Magpo-podcast din ako. Ano siya? Gen Z parents. Okay. Thank you, Tijel. Thank you. Bye.